So guys, welcome back to my channel. At kahit may sakit tayo, inuubo, sinisipon, magre-record tayo, wala makakapigil mag-upload sa atin. At ang topic po natin ngayon, at my top 5 biggest gaining dividend stocks. So dividend po ito, no? Kasi may ibang stocks ako na hindi dividend, may mga lumang position ko po. Pero mga bago-bago ko po, puro dividend na po yan, no? Kasi back in March, nag-allocate tayo ng konting pera, no? Nung March 2024 po ito, ha? Hindi ko alam kung anong taon nyo mapapanood tong video na to. Pero so, sa ngayon, 7 months po. 7 months pa lang po yung portfolio po na to. So, kamusta naman, no? So, yung top 5 na nag-gain sa portfolio po natin, around 20 po yung portfolio natin, no? Ito po yung top 5 na kumita kung isasama po natin yung dividends, no? So, unang-una si CEU, 73%, GSMI, 57%, Keeper Holdings, 54%, Meralco, 43%, at syempre, ang paborito ko si PTC, 40%. Discuss po natin isa-isa. Si Centro Escolar, kaya po ito biglang sumipa yung price. Dati 8.9 lang ito, sumipa ng 14 kasi lumaki ang pinamimigay na ng dividends, no? At 1.20 pesos per share, biglang sumipa po kasi kaya sumipa rin yung price na excite ang market, no, sa laki ng dividends. Sa tingnan po natin, no, sa 120 372 million yung outstanding shares. So around 400 plus million, no? Sabi mo na 450 million, no? Ang kailangan po dito para ma-maintain po nila yung 1.2 pesos. Parang kaya sa free cash flow po nila na 679 million for 2024. Parang kayang-kayang i-cover po, no? And syempre, hindi lang naman dyan hihinto ang free cash flow niyan. I feel na magtataas ng tuition po yan. So, tataas din ang free cash flow po niyan sa future, no? Ayan. Kasi parang doon na po yung trend din ngayon pag binasa niyo yung annual reports, no, na magtataasan na ng mga tuition fees yung mga schools po, no? Ayan. Magandang tinakbo ng mga schools ngayon, lalo na yung STI. Kaya lang, sayang. Kasi yung STI, di nyo ako binigyan ng tip. Hindi ako nakabili ng STI. Pero lahat ng schools, ang ganda na nangyari po, no? So, congrats po sa may mga STI na nagkanda doble-doble ang pera ninyo. Ayan, balato naman kay Kuya John. My gut feeling, no? My gut feeling, si FEU, hindi, tumaas si FEU, no? Pero hindi ganun kalaki, no? Pero kasi yung reporting niya, iba eh. Iba yung reporting ng FEU. Yung susunod na 2 quarters pa magre-reflect yung totoong kinikita nila. Medyo kakaiba eh, no? Yung first 2 quarters ng FEU negative eh. Tapos babawi sila sa ano. Iba yung pag-reporting po kasi nila, no? Later pa mare-report. So feeling ko pag lumabas na po yung reports ng FEU, baka gulatin din tayo nito ni FEU. So mga wala pang FEU dyan, no? Kaya lang mababa yung volume nito. So nasa sa inyo kung hindi kayo takot kay FEU, no? So anyways, doon na po tayo sa susunod, GSMI and Keeper, no? Sobrang durable po na business po nito, no? Kasi ito lang po yan, no? Punta kayo sa kahit anong kanto, kahit sinong umiinom, dalawa lang po iinumin po niyan, no? It's either brandy or gin, no? Hindi na po masyado uso ang beer ngayon kasi mahal, di ba? Tapos nakakataba, no? Ito, konting brandy or konting gin, lasing ka na. So usually ito na iniinom ng mga tao ngayon. So kung gusto mo, hindi mo masabi kung alin ang mas okay sa dalawa, kung brandy or gin, edi bilhin mo na lang pareho, yung GSMI at Keeper. Okay, no? So, GSMI, actually wala pang 12 pesos per share po ito, no? Pero sabihin na natin per year, 12 pesos per share ang ibibigay niya, or next year, 12 pesos per share. So, kung i-compare natin sa outstanding shares nila, around 3.5 billion, no? Para makapagbigay sila ng 12 pesos per share, no? 3.5 billion ang kailangan nilang pera. Kaya ba? Ayun, parang mukhang kaya, no guys? Yung 3.5 billion, no? Parang kayang-kaya. Baka maitaas pa ng konti, lalo na pag dumami pa ang umiinom sa atin. Alright. Sa Keeper naman, ito magulo eh, no? 10 cents ba to o 18 cents, no? Kasi parang 2 beses sila nagbigay this year. Pero ang basa kasi ng mga tao dyan, napaaga lang yung yung para sa next year na 10 cents. So mukhang talagang ang totoo nito, 10 cents lang ito for this year. Parang yun lang talaga yata yung ang intention nila, no? Napaaga lang nilang dineclare, no? So kung 10 cents, no, nasa 1.4 billion ang kailangan. Sa 18 cents, kung sasabihin natin 18 cents, 2.6 billion ang kailangan, no? So kung titingnan natin yung free cash flow, parang hindi ganong makatotohanan ang ang 18 cents, parang 10 cents, parang kayang ibigay or a little bit better than 10 cents. So doon tayo lalaro, no? Pero mukhang okay naman, mukhang healthy naman po, no? Si Keeper Holdings, no? Ayan, susunod na po tayo, Meralco. Okay, hindi ko na po i-discuss yung
ano po nito, yung dividends nito. Alam naman po natin napaka-stable ng Meralco magbigay ng dividends, no? Ako personally, konti pa lang yung Meralco ko, no? And ang strategy na iniisip ko talaga, I will peso cost average si Meralco itong mga susunod na 2, 3, 4 na taon, no? Pa konti-konti, pa isa-isang libo kada buwan, ipe-peso cost average ko si Meralco regardless of price. Bakit Kuya John regardless of price, no? Bakit? For one reason. Mukhang sila yung pinakamalapit na makagawa ng nuclear plant sa Pilipinas. Yung nakalimutan ko yung tawag, yung maliliit na nuclear, no? Ayan, matagal pa kasi mangyayari yon. So, kaya ang balak ko, dahan-dahan ko lang puposisyonan pa konti-konti. Pa isa-isang libo na hindi natin mararamdaman o 2,000, hindi natin masyado maramdaman. After 3-4 years, baka malaki na yung position natin sa Meralco. And then, malay mo doon sumabay na nagkaroon talaga ng nuclear, edi tiba-tiba tayo, no? Sana matupad yung nuclear. Kung hindi naman, pumapalo naman ng 5% ang ano nito ang dividend nito, 4-5% no? So hindi naman tayo malulugi, kakaantay po niya, no? Ayan. And lastly, si price na 37 cents ang pinamigay po nila this year. Ayan, check na po natin. Sabihin na natin 40 cents, no? So kung 40 cents, kailangan ng 750 million, no? O sa 40 cents, 750 million. So kung titingnan natin yung free cash flow, parang kaya naman, no? Parang pwede. Okay. At ito lang gusto kong i-note po dito kay price, no? Lakas po mag-growth po nito kasi yung past 2 years po nila, medyo bumaba yung ano nila yung efficiency nila kasi kakaumpisa pa lang din na mag-expand sa Luzon. So ibig ko sabihin, ngayon pala nagiging fruitful yung inumpisahan nila 2 years ago na pag-expand sa Luzon. Ngayon pala nagiging fruitful at ito na, ngayon pala natin nakikita sa kanilang annual reports. Kita niyo naman sumipa yung earnings nila, no? At yun po ang ano po doon, no? At ano ba masasabi ko po? Kasi nagiging efficient na Kasi, and then I feel, no, maraming nagko-comment po, no, mga nagtatrabaho sa price, yung mga nagko-comment sa video natin, sinasabi nila na napaka-aggressive talaga ng company to sa expansion. At mukhang hindi pa po dito natatapos ang expansion nila. Mukhang mahaba-habang istorya pa po itong expansion ni PPC, no? At kakain pa to ng more and more market share. So, inaantay po natin mag-materialize ang lahat po ng yon, no? Ayan. So, very excited pa rin tayo kay price, no? So, all in all, itong 5 na to, although malaki na itong kinita natin, no? Magaganda ng kinita natin. Wala akong planong i-sell anytime soon, no? I feel maasim pa. Ng mga stocks po na tayo. I will wait for more capital gains, no? And mag-aantay pa ako na mag-expand pa yung business nila, no? At kung hindi man matupad ang kanilang gains o ang pag-expand ng business nila, okay lang, may dividends naman. I am paid to wait. So, walang mawawala sa akin to wait, no? So, hindi ako nagmamadaling mag-sell, no? Kasi wala rin naman ako masyado nakikita ang paglilipatan. So, gagatasan pa natin ng gagatasan po ang mga stocks na ito. Ayan, gandun lang ang daldalan natin ngayon. Sana may natutunan po tayo. God bless po sa inyong lahat, ha? Like, share, subscribe po, ha? To God be the glory. God bless. Bye-bye.